Magandang araw mga kabaryo and welcome back po sa ating Usapang Baboy. And katulad nga po no pinost natin sa ating FB page, nagsisimula ng mga anak yung mga inahin ni Sir Stephen. And napakarami po para sa kanyang first batch. So ngayon po, yan po ang pupuntahan natin ngayon, ang Kingpen Farm. So ito na po ang kanilang mga bagong anak na inahin. Okay, so meron po tayong tatlo dito. Ito po yung isa. Ito po ay yung pangalawang nanganak. Bali ito po ay nanganak ng 21. What? Ayan, so kita nyo naman po, ang dami. Mamaya po bibilangin natin yung mga yan. And talaga pong kahit anong gawin ay hindi sila magkakasya sa dede ng inahin. Talaga pong kulang yung dede ng inahin. Ano po? So mamaya bibilangin din natin kung ilan yung suso ng ating inahin. And then ito po yung last na nanganak at ito po ay nanganak ng 23. So isa po ang stillbirth dyan. So 22 na lang po ang buhay. At katulad din po doon sa pinakita natin, talaga pong kulang yung dede ng ating inahin. Ano po? Siguro kailangan na po namin isama ni Sir Stephen at Dalmasio yung aming mga dede para mapasuso sila. At ito naman po yung pinakaunang nanganak. So ito po ay nanganak ng 16. No. So at least dito po kayang pasusuhin ng ating inahin yung kanyang mga biik. Kasi 16 lang naman. Pero para sa lahat ng ating inahin, ano po, sinisiguro natin dito na kailangan makakain sila ng marami para po hindi naman sila mga yayat. So yung ating po mga biik, binibigyan din po natin yan ng gatas. Dahil sigurado pong kulang na kulang yung gatas ng ating mga inahin para mabuhay yung kanyang mga anak. At actually po, meron na tayo ditong delikado. So ito po ay isang mahinang biik at ito po ay sinusuportahan na ng gatas. Hindi na po niya kaya talaga na sumuso sa kanyang inahin. So sinusubukan pa ni na Sir Nico dito na pasusuhin. Pero ito po yung tinatawag nating IUGR na piglets. Ang IUGR or intrauterine growth restriction, ito po ay kondisyon kung saan ang ating mga biik ay hindi nagde-develop ng maayos dahil sa maliit na espasyo ng uterus kung sila po ay sobrang dami doon. Ano po? So ito po ay karaniwan nakikita sa mga inahin na may matataas na litter size. So yung po mga IUGR na piglets, ito po yung mga maliliit na mga biik na inilalabas nila. Ang karaniwan pong karakteristik or itsura ng mga piglets na ganito, yung kanila pong ulo ay malaki or para pong dolphin-like, ano po. And then bulging eyes, so medyo malaki po or nakalabas yung kanilang mata. And meron po silang wrinkle sa tabi ng kanilang bibig kahit sila po ay kaanak pa lang. So aside po dito, ito pong mga big na ito ay may poor viability or medyo mahirap po silang buhayin, mabagal ang kanilang paglaki, and kung lumaki man sila po ay hindi rin ganoon kaganda ang kalidad ng kanilang laman. Oh no! Pero syempre, since ito pong mga ito ay nilabas ng buhay, kaya ginagawa po yan ng paraan ni Dalmasio at ni Sir Nico. So dito po meron pa rin tayo nakikita, mamaya po ay sisilipin natin kung ilan pa yung mga IUGR dyan. Ayan, so sobrang dami po nyan. So ang target po natin dito ay makapagwalay ng at least 16 piglets kada inahin para maganda ang kita. So napaka-importante po dito ng tamang pagpapakain sa ating mga inahin para masuplayan sila ng enough na gatas. Ano po? And since medyo nangangayayat na po ang ating mga inahin, kailangan na po natin magdagdag dyan. So dito din, ito po ay kumakain na ito ng 6 na kilo sa maghapon. So try po natin pagdagdagan pa. Kung kaya ng 8 ay mas maganda. Wait, what? And importante po na ipakain natin ay high dense na lactating feeds katulad nga po ng ating Mama Pro Milk Maker. Okay. Ayan, so dahil nga po sa sobrang dami na yung ipinanganak ng ating mga inahin, extra effort din po ang pag-aalaga sa mga biik at pati sa ating mga inahin. So siguraduhin po natin talaga na makakain sila ng maayos. Pero sulit po yan, basta makapagwalay tayo ng marami. Siyempre maganda ang kita at profitability natin sa farm. Ngayon bilangin na po natin ang mga biik dito sa Kingpen Farm. So 1, 3, 5, 8, 10, 13, 14. Meron pa po dito sa kabila. Ayan, 16. So yan po ay galing sa isang inahin. And then dito naman po ay 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
And then dito naman po sa kabila, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan. So yan po yung inahin na nanganak ng 21 na biik. And then ito naman pong isa ay nanganak ng 23. So ilan po sila? 2, 5, 7, 9, 12, 17, 20, 21. 23 po pinanganak, 21 na lang po yung malalakas, isa po ay stillborn, and yung isa ay medyo mahina na. Ayan po yung pan 22. And ito po ulit mga kabaryo yung ating delikado na biik at nagpapakita siya ng characteristics ng IUGR. Ano po? So medyo poor viability po yan. And then dito po meron pa tayong mga nakita dito na medyo alanganin. Ito isa pa po ito. Napakaliit niya. Siguro ito po ay nasa 0.7 ang timbang. Hindi man po ito nagpapakita ng classical characteristics ng IUGR pero non-viable po siya kasi sobrang liit. Okay, so hanap po tayo. Check natin dito. Etong isa pa. Ayan po. Medyo dolphin shaped ang kanyang ulo. So medyo alanganin po yan. And then dito naman po sa kabila, meron din dito. Dito sa kabila. Ayun. So ito pa po yung isang alanganin. Although ngayon po medyo masisigla pa sila, pero karaniwan ito po yung mga unang mamamatay dito sa litter na ito. Oh no! Then ito po yung suso ng ating inahin. Meron lang siya na itong pares or 14 na piraso. Ano po? So meron kang 21 na piglets, so hindi po talaga sila makakasuso ng sabay-sabay. So anong ginagawa natin? Split suckling. Ang split suckling po ay ginagawa as early as yung araw po ng ipapanganak sila. Ito po ay makakatulong para masigurado natin na lahat sila ay makakasuso ng colostrum. So ang ginagawa po natin ay tinatanggal natin yung iba sa batch na yan. So for example po, nanganak ng 20. So magtatanggal po tayo ng 6 na unang ipinanganak na nakasusunan ng colostrum. Ano po? So kailangan po natin ng 14 na biik para lahat po ng utong or teats ng ating inahin ay masususuhan. Kasi importante po yan para sa development ng kanilang dede. So yung pong 6 ay tatanggalin lang natin ng hindi po lalampas dapat ng 1.5 oras and ibabalik na po natin ulit. Ano po? So para lang masigurado natin na makasusunod ng colostrum ang lahat ng biik na ipinanganak. Ngayon po, after po nun, pwede po natin gawin na every 2 to 3 hours ay nagpapalit po tayo ng batch. Ano po? So pwede po na gawin natin color coding para bawat batch po ay pare-parehas na biik ang magkakagrupo. Okay. And then syempre aside po sa split suckling, so pwede rin natin silang suportahan individually sa pagpapasuso ng milk replacers. And kung marunong na po sila na kusa na uminom, pwede na po nating ilagay yung mga milk replacers sa kanilang lalagyan. Okay. And katulad po nito mga ito po ay 7 days old na. At yan yung 16 na piglets na ipinanganak. So natuturuan na po sila na uminom sa lalagyan. Okay, so makakatulong po yan para mas marami pa pong ang mabuhay at mas mabilis silang lumaki. And since 7 days old na nga po ang mga biik nito, so babakunahan na po yan ng Mycoplasma vaccine. At andyan na nga po si Sir Nico at si Dalmasio aka Ken. Ang Mycoplasma po ay nagkokos ng swine enzootic pneumonia na parang pulmonya sa ating mga baboy. So mas maganda po iwasan ito sa pamamagitan ng pagtuturok ng bakuna laban sa sakit na ito. Okay. Ayan. So lahat po yan na 16 na piglets tuturukan po ngayon. At ito naman pong 43 piglets na galing sa dalawang inahin ay tuturukan naman ng iron. Dahil day 3 na po nila ngayon. At ang itinuturok nga po nila ay itong ating Jectran Premium. Ang isa pa pong problema na kinakaharap ngayon dito sa King Pen Farm ay yung sobrang init. Ano po? So mapapansin natin itong ating mga inahin dito ay laging inom ng tubig at pinaglalaroan yung kanilang tubig katulad nga po nito. So ito po mga ito naman ay pinapaliguan din.
Dahil importante nga po na maganda ang kanilang kondisyon para sa kanila pong pagkain ay makakain sila na maayos. Dahil ang programa po natin dito ay kailangan nga po nila makakain na marami, as much as 8 to 9 kilos per day. Kaya po ang ginawa po natin schedule ng kanilang pagpapakain ay 5 a.m., 9 a.m., 4 p.m. and 8 p.m. So sa 5 a.m. po ay 2.5 kilograms, sa 9 a.m. ay 1.5 kilograms, 4 p.m. 1.5 kilograms at 8 p.m. ay 2.5 kilograms. So total po nasa 8 kilo ang kakainin niya sa maghapon. So pwede nyo po itong i-apply sa inyong mga inhin ngayong panahon ng tag-init. And pwede rin po kayo mag-adjust depende nga po sa pangangailangan ng ating mga inhin. Kung kailangan nyo po baguhin yung schedule at yung dami ng pagpapakain, ang importante po dito ay makakain sila ng sapat para hindi sila mangayayat at makapag-produce sila ng tamang dami ng gatas para sa kanilang mga biik. Okay. And katulad nga rin po na sinabi natin kanina, napaka-importante po dito ang pagpapakain ng high density diet katulad nga po ng ating Mama Pro Milk Maker, lalo na po yung ating premium. Ano po? Dahil nga po mas siksik ang formulation sa ating Mama Pro Milk Maker Premium. So sa kaunting pakain, mas marami pong nutrition ang makukuha ng ating mga inhin. Na napaka-importante po sa panahon na mainit kung kailan talaga pong medyo mahina silang kumain. And ang atin po Mama Pro Milk Maker Premium ay meron din po itong ACS or Advanced Cooling System na bumabawa sa init na nararamdaman ng ating mga inhin habang sila ay kumakain. So sa tulong po nito, makakain sila ng mas marami at makakapag-produce ng mas maraming gatas nang hindi masyadong nangangayayat. Nice. Meron din naman pong electric fan dito para sana makabawa sa init na nararamdaman ng ating mga inhin. Pero ito po ay nakatutok sa higaan ni Dalmasio aka Ken na hindi naman siya ang nagpapasuso sa mga biik. So siguro po ililipat natin yung higaan ni Ken sa tabi ng inihin. Side po sa shoutout ni Ken, shoutout din po sa lahat ng backyard racers sa Pidig, Ilocos Norte, and hello daw po sabi ni Sir Alexander Benzon Jr. At maraming salamat po muli mga kabaryo sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel, and mag-iingat po tayo palagi. Isa pang baboy na may katuwaan, pampasaya ng Tigrolak.